Kilalang kilala si Pia Guanyo bilang isa sa pinakaklase na TV host sa Pilipinas. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na sa likod ng kanyang tahimik na imahe, may isang love story na nauwi sa isang misteryosong pagtatapos at kalaunan ay nadamay pa sa mas malaking kontrobersya. Bago naging usap-usapan ang kanyang personal na buhay, nagsimula si Pia sa University of the Philippines, Diliman, kung saan nagtapos siya ng Bachelor of Arts in Broadcast Communication. Bilang isang eskolar ng bayan, nahasa ang kanyang talino, disiplina at kakayahan sa komunikasyon, mga katangiang naging pundasyon ng kanyang matagumpay na karir. Hindi siya agad sumabak sa showbiz bilang artista. Sa halip, nagsimula siya bilang traffic reporter sa radyo kung saan nahubog ang kanyang malinaw na pananalita, bilis mag-isip at kakayahang manatiling composed kahit live, isang training ground na nagbigay sa kanya ng edge bilang broadcaster. Mula roon ay napunta siya sa telebisyon at naging bahagi ng Chika Minutes sa 24 oras kung saan lalo siyang nakilala bilang articulate, credible at eleganteng host. Isang bihirang kombinasyon sa industriya na nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang classy at professional. Noong 2003, dumating ang malaking turning point ng kanyang career nang mapasama siya sa Eat Bulaga. Isang programang puno ng saya, kulitan at pressure, at dito niya nakilala si Vic Soto. Sa simula, trabaho lang ang lahat. Mga biruan sa stage, kulitan sa live TV at natural na banter bilang co-hosts. Pero habang tumatagal, napansin ng publiko ang kakaibang chemistry nila. Isang koneksyon na hindi pilit at hindi scripted, kundi kusang nabuo sa araw-araw na pagsasama. Unti-unti silang naging malapit hanggang sa hindi na lang ito basta trabaho. At noong bandang 2005 ay naging opisyal ang kanilang relasyon. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sa panahong iyon, itinuring sila bilang isa sa pinaka-low-key pero pinakamatibay na couple sa showbiz. Hindi sila ma-PDA, hindi sila ma-issue, pero ramdam ng publiko ang kanilang saya sa simpleng tinginan, sa natural na biruan, at sa comfort nila sa isa't isa kahit nasa harap ng milyon-milyong manunood. Ayon sa mga nakakatrabaho nila, genuine ang kanilang samahan. May respeto, may pagkakaintindihan, at may maturity na bihira sa industriya. Maging ang pamilya ni Vic ay naging malapit kay Pia, kaya marami ang naniwala na siya na ang magiging forever. Ngunit gaya ng maraming tahimik na relasyon, may mga bagay na hindi nakikita ng publiko. Habang tumatagal, dumaan sila sa mga rough patches at kahit walang iskandalo, unti-unting nagkaroon ng distansya hanggang sa lumabas ang drifting apart at difference of opinions, na maaaring sumaklaw sa mas malalim na usapin tulad ng future plans, personal priorities at commitment. Noong 2010, tahimik nilang kinumpirma ang kanilang breakup. Walang detalyadong paliwanag, walang siraan, at walang third party na kinumpirma, ngunit para sa publiko, ito ay isang malaking shock. Maraming netizens ang nanghinayang at nagsabing, sayang naman at akala ko sila na hanggang dulo. Habang may ilan ding sinisi si Vic at muling binuhay ang imahe nitong womanizer kahit walang konkretong ebidensya. Ang mas nakakagulat, si Pia mismo ang naglinaw at ipinagtanggol si Vic laban sa mga paratang. Isang hakbang na lalong nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang classy at dignified kahit sa gitna ng breakup. Ngunit hindi doon natapos ang usapan dahil matapos ang hiwalayan ay dumating ang pinakakontrobersyal na bahagi ng kanyang buhay, ang kanyang mabilis na pagpasok sa bagong relasyon. Noong huling bahagi ng 2010, nakilala niya ang businessman na si Steve Mago. At sa loob lamang ng ilang buwan ay naging seryoso ang kanilang relasyon. Noong Mayo 2011 ay engaged na sila at pagsapit ng Oktubre 2011 ay ikinasal na, halos eksaktong 1 taon matapos ang hiwalayan nila ni Vic. Dahil dito, sumabog ang intriga at maraming netizens ang nagtanong kung ito ba ay rebound, kung masyado bang mabilis, o kung may overlap ba sa timeline. Ngunit sa paglipas ng panahon, napatunayan ni Pia na ang kanyang desisyon ay hindi padalos-dalos kundi isang matibay at pangmatagalang relasyon. Sa katunayan, ang bilis ng kanilang love story
ang naging simula ng isang matatag na pamilya. Nagkaroon sila ng 2 anak at bumuo ng isang buhay na malayo sa intriga at puno ng stability. Samantala, si Vic ay nagkaroon din ng bagong kabanata sa kanyang buhay kasama si Pauline Luna. At sa kabila ng mga comparison at haka-haka, napatunayan na maayos ang relasyon ni Pia at Pauline. Hindi sila naging magkaribal, kundi naging magkaibigan. Naging ninang pa si Pauline sa anak ni Pia at ang kanilang mga pamilya ay nagkaroon ng maayos na samahan, isang patunay ng maturity at respeto sa isa't isa. Sa kabila ng kanilang hiwalayan, nanatiling magkatrabaho sina Pia at Vic sa Eat Bulaga. Sa loob ng maraming taon ng walang tensyon o drama, isang malinaw na halimbawa ng professionalism sa showbiz. Noong 2021, matapos ang 18 taon, nagdesisyon si Pia na umalis sa Eat Bulaga upang mag-focus sa kanyang pamilya at magkaroon ng mas balanseng buhay, lalo na sa panahon ng pandemya kung saan mas naging mahalaga ang oras sa pamilya. Ngunit kahit umalis siya, hindi nawala ang intriga at may mga netizens na nagtanong kung may issue sa loob ng show, ngunit walang napatunayang ebidensya. Noong 2025, muling nabuhay ang issue ng magsalita si Anjo Iliana. Sa kanyang mga pahayag, naglabas siya ng mabibigat na aligasyon laban sa TVJ at sa pamunuan ng programa. Isa sa mga pinaka-controversial niyang sinabi ay ang umano'y pagkakaroon ng immorality sa loob ng show, na may mga taong may asawa ngunit nasasangkot sa relasyon sa ibang may asawa rin. Hindi man niya agad pinangalanan ang mga taong tinutukoy niya, nagbigay siya ng mga pahiwatig na lalong nagpasiklab sa usapan sa social media. Sa kalaunan, nabanggit ang pangalan ni Tito Sotto at dito na lalong lumaki ang issue. Dahil dito, muling nabuhay ang mga lumang blind items na nadamay ang pangalan ni Pia. Mga kwentong matagal nang walang kumpirmasyon pero muling pinag-usapan online. Umabot pa sa punto na tila pinapalabas na may koneksyon si Pia sa mga aligasyon kahit walang malinaw na ebidensya. Mas lalo pang uminit ang issue nang magbigay si Anjo ng mga patutsada na tila may alam siyang malalaking sikreto at nagbanta pa na may ilalabas siyang revelasyon na lalong nagdulot ng curiosity at kontrobersya sa publiko. Mrs. Magno, yung mother-in-law ni Pia Buanyo. Kung gusto lang naman na Mrs. Magno, meron kayong malaman na isang bagay hindi maganda. Ngunit kalaunan umatras si Anjo at inamin na ang ilan sa kanyang mga sinabi ay bluff lamang. Isang pag-amin na nagdulot ng pagdududa sa kanyang mga aligasyon. Samantala mariing itinanggi ni Pia ang lahat ng paratang at tinawag itong baseless at unfair, lalo na dahil nadadamay ang kanyang pamilya at ang mga taong wala namang kinalaman sa issue. Sa huli, lumabas na ang lahat ay espekulasyon lamang at walang matibay na ebidensya ang mga paratang. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling tahimik si Pia at piniling huwag makisali sa gulo. Isang desisyong nagpapakita ng kanyang maturity at respeto sa sarili. Ngayon malinaw ang transformation sa buhay ni Pia matapos niyang iwan ang Eat Bulaga. Mas naging sentro ng kanyang mundo ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak at ang kanyang personal na kaligayahan. Isa na siyang hands-on mom, isang supportive wife at isang babae na marunong mag-prioritize ng kung ano ang tunay na mahalaga. Ang relasyon nila ng kanyang asawa na si Steve Mago ay nananatiling matibay. Malayo sa intriga, puno ng respeto at suportado ang isa't isa sa kanilang mga desisyon sa buhay. Bukod dito, naging bahagi rin ng kanyang buhay ang kanilang family business at healthy lifestyle, na lalong nagbigay ng balanse at stability sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Sa halip na sumabay sa ingay ng showbiz, pinili ni Pia ang katahimikan. Isang tahimik pero makabuluhang buhay na puno ng pagmamahal at respeto. At marahil, iyon ang tunay niyang kwento. Hindi isang kwento ng iskandalo kundi kwento ng isang babaeng marunong pumili ng kapayapaan, katatagan at balanse sa mundong puno ng ingay at intriga.